si sino pa nandiyan sa taas? Si Ma'am Delia Rosario, Viola G. Game na ho, umpisahan na muna ho natin ito mga kababayan. Pero umpisahan muna natin doon sa medyo walang kakwenta-kwenta muna. Ano? Syempre kapag yung ganyan, papunta tayo doon sa exciting part, di ba? Unahin natin mga bossing, yung walang kakwenta-kwenta. No? Hindi po si Congresswoman Beatrix Luistro, kundi ito po, ay, ayan ho, mga kababayan. Biruin mo ba naman, 'di ba? Robin Padilla po kung ano-ano ang mga naririnig natin kay Boss Robin Padilla. Sabi ni Ma'am Tingting, pang 15 ang kanyang like. Salamat po, Madam. Game, pakinggan muna natin si Boss Noybi, mga kababayan. Dito po versus Beatrix Luistro, mga boss. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasi nungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Alam nyo, mga kababayan, yun sa sinabi ni Robin Padilla po, pag ang witness ay paiba-iba, kasi ang babanggitin niya ho dito, mga bossing, ay si Las Cañas, si Las Cañas ay nasa panig ng dating Pangulong Duterte nung mga panahon o nung taon po ng 2016, tapos si Las Cañas ay biglang bumaliktad nung panahon nitong recent lang po, mga kababayan. Kaya nga po, di ba, nandun isa, no? Kaya po si dating Pangulo Duterte ay nasa oblo, mga bossing. Kung isang beses lang po bumaliktad, hindi mo matatawag na kasinungalingan, kumbaga pagsisinungaling or whatever, no? Kung yung pong kagaya nung ginagawa nung 18 marites po nila, mga boss, yun ang kasinungalingan para ho sa akin. Kasi hindi lang po isang beses, hindi lang po dumalawa. Talagang nuknukan at sukdulan po yung pagsisinungaling nila, mga kababayan. Lalong-lalo na po yung may idadamay, may idadawit, tapos kapagka nabuko ng mamamayang Pilipino, biglang tawag dito, aatras, biglang kakambyo, no? Kagaya nung kila Senadora Leila de Lima. Yung kay Kiko Pangilinan, hindi nila pinangalanan, pero alam natin yung kung ano yung pakay nila. Dito, yung kay Las Cañas, pwede nating tawagin, no, mga kababayan, mga boss chief amo sir, na nakapag-isip-isip yung tao, nakonsensya yung tao, tapos, ayun, nung nakawala sa grupo ni dating Pangulong Duterte, saka nagsabi o nagsalaysay ng mga katotohanan. Ayun po, mga bossing. Pero, sandali lang, ha? Nagtataka ako, mga bossing. Impeachment. Nakaano sila, nakamaroon. Nakamaroon ho, mga kababayan. Pero Las Cañas, 'di ba ang pinag-uusapan pa lang is yung saan ba 'to? Eto, pagbabanta ng Vice Presidente. Pero anyway, mga boss, sige, tuloy natin. Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Yabang, yabang, yabang. Hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo, mga kababayan, etong grupo nila Robin Padilla, alam naman po natin, na buwisit at talagang gigil na po ito kay Congresswoman Beatrix Luistro. Kasi alam nila na talagang hindi sila makaporma kay Beatrix Luistro, mga bossing, at isa ito doon sa talagang nagsusulong na ma-impeach, no, ang Vice Presidente. Ginawan pa nga ng fake news ng Vice Presidente ito eh. Kung maalala niyo ho, mga kababayan, panahon ho ng eleksyon, baka akala ng Vice Presidente makakatsamba siya na mauto yung mga kababayan kadistrito ni Beatrix Luistro. Kung maalala niyo po, nagpakalat ang Vice Presidente ng mayroon daw pong utang ang mga Luistro sa kanila at nagkakahalaga ng 7 hanggang 8 milyong piso, kung di ako nagkakamali, o 8 hanggang
₱9,000,000, mga kababayan. Nung sinabi ni Beatrix Luistro, sige nga po, as in sumagot agad yun. Sige nga po, pakilabasan po kami ng resibo upang sa ganun naman, eh, mabayaran ko yung sinasabi ninyo na pag-uutang ko. Pagkatapos nung sagot ni Luistro, hindi na ho sumagot ang Vice Presidente. Para pong ang ginawa na niya is, wala lang, dedmahin mo na yan, no? Para hindi lumaki. Kapag ka lumaki pa at nakipagsagutan pa tayo, wala naman tayo ipapakitang ebidensya, ay mapapahiya lang tayo ng tuluyan ho, mga bossing. Sa mga ganyan pa lang, visit at gigil na sila diyan kay Luistro. Kaya mararamdaman mo, makikita mo kay Robin Padilla, yung simpleng na-interrupt lang siya o pagpasok ni Luistro, pambarubal na agad yung sagot niya eh. Di ho ba? Alam niyo po, napaka-lungkot po para sa amin na marinig na meron kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sandali. Napapansin niyo ho, mga kababayan, na hindi mo naramdam yung pagiging senador judge ni Robin Padilla. Ano po? Ang nakikita na po natin ay nasa Defense Council na ho, mga kababayan, yung inuugali ni Robin Padilla. Ano po? Pero sige, tuloy natin, mga kababayan. Gusto siguro nangangarap maging abogado. February 20, Sabi ni MJGM, ganyan na ganyan ang kuya ko pagkalasing, naka-stress, kung ano-ano ang sinasabi, nakakainit ng dugo. O sabi, tuloy, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ulit, atras natin. Noong 2016, iba ang sinasabi ni Las Cañas, sabi po ni Robin Padilla. sinabi niya 2016, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ulit, kasi yung sabi niya kanina, 2016. nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya October 3, 2016, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, anong panahon niya? Anong year yun? ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Oh, okay. Di ba po sinungaling? Parang parehas lang naman talaga nung kanilang 18 marites, mga kababayan, na ngayon kinakampihan po, no? Ni Boss Noybe. Sabi ni Ma'am Merly Belen, ang layo ng topic, di ba, sa impeachment? Yun nga eh. Kasi ang alam ko, yung ganyan, lalo na, pag yung pinag-uusapan ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ICC na ang may hawak niya. Bakit ganun?